Hi guys! So, it's been a while since last ako na nakapag-upload ng video dito sa YouTube. And this video is intended to answer your questions regarding sa OHIP or yung Ontario Health Insurance Plan. So, ano nga ba yung mga process, yung mga requirements na dinala namin or sinubmit namin. And ako, student pa lang ako, paano ako nagkaroon ng OHIP. So, ayun. So, I'm already creating this video kasi si Bianca, wala siyang spare time kasi nga lagi siyang nasa work. Tapos ako, ngayon lang ako nagkaroon ng time kasi exams week na namin. And then right after naman, meron akong work. So, basically, ngayon lang talaga yung free time ko. Kaya ako nakapag-create ng gantong video. So, ayun. First things first, paano nga ba ako naging eligible sa OHIP given na student ako? Kasi parang yung iba, like yung mga classmates ko, ang alam nila is pwede lang maging OHIP kapag graduate na, kapag naka-work permit na kami. So, eto, verify ko siya dun sa staff sa Service Ontario. So, pwede mag-apply ang student as long as merong principal applicant. So, in our case, since common law partner nga kami ni Bianca, so, if kasama nyo yung mga partner nyo, yung asawa nyo, tas naka full-time work sila or given na naka open work permit sila, pwede nila kayong iparang gawing beneficiary or dependent. So, basta kailangan may isa sa inyo na full-time para maging eligible din yung student para makapag-apply sa OHIP. Next one, let's go sa requirements. Ano nga ba yung mga requirements for OHIP? Proof of identity, proof of address. Yung COE, yung Certificate of Employment, is para siya sa full-time work dun sa open work permit holder. So ako, hindi na ako nag-present ng COE. Mga dinala namin is yung pre-filled na form. Ita-type nyo lang sa Google yung OHIP application form, tapos makikita nyo na lalabas na doon. So, ida-download nyo lang yon, tapos i-fill out nyo na para pagpunta nyo sa mismong Service Ontario, hindi na siya magte-take time. Next one is passport. Ayun, dala namin yung passport namin. And then work permit, pinresent. Study permit, pinresent din namin. And then next one is proof of address. So sa proof of address, ang sinubmit namin is yung rental agreement. So tinanong namin if pwede ba yung bank. Meron din kasi kaming dalang void check. So hindi nila tinatanggap yung void check from the bank. Dapat bank statement. Ang ina-accept lang daw nila is kapag bank statement, tas may mga certain transactions na indicated doon sa bank statement na ipoprovide nyo. And then if you have your G1 license, which is yung parang student permit na driver's license dito, ayun, pwede din yon. And then sa Certificate of Employment ni OWP, dapat indicated doon na ikikip ka nung company for 6 months. So, si Bianca, parang less than 6 months pa lang siya andito. Pero yung COE na sinubmit niya doon sa Service Ontario, indicated, eto, mabasahin ko sa inyo. We intend to continue her employment in our company to work within Ontario for a minimum of 6 months onwards. So, dapat stated yon doon sa COE nyo. So, syempre, given na required yung COE, dapat may work si OWP bago kayo makapag-apply ng OHIP. So, let's go sa process naman ng pagpaprocess ng OHIP. Kung ano yung mga steps na ginawa namin. First one, pupunta kayo sa Google. Ta-type nyo yung ontario.ca/locations/serviceontario #find. Tapos, eto, papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan yung mag-a-appear kapag nandun na kayo sa mismong website. Tapos makikita nyo, merong search for locations, tapos yung service you need. So, dun sa service you need, dun nyo itatype na OHIP yung kailangan nyo, and then yung location, which is yung postal code nyo. And then, pag nakita nyo na yung mga list of Service Ontario na malapit sa inyo, hindi kasi lahat ng Service Ontario nagpa-process ng OHIP. So, another thing na gagawin nyo is tatawagan nyo sila, i-make sure nyo na nagpa-process sila ng OHIP for students na may co-op. Kasi, ayun, isi-share ko na rin. Ang nangyari kasi sa amin ni Bianca, pumunta kami sa Service Ontario sa Dundas. Tapos dun sa Dundas na yon, pagka bigay ko nung
work permit ko tsaka study permit ko, nakita nila na may co-op ako. So, it turns out na hindi sila nagpa-process doon ng OHIP, ng may co-op. So, ang na-process lang doon sa Dundas na Service Ontario na branch is si Bianca lang. So, kinailangan namin pumunta ng Westdale Mall kasi doon sa Westdale Mall, doon nagpa-process ng OHIP for students na may co-op. So, ayun, kailangan nyo lang din i-make sure para hindi masayang yung oras nyo. And then, make sure na maaga kayo kasi minsan, mahaba yung pila. Although, nung kami, parang 1 hour lang naman yung pinila namin. Pero yun nga, if gusto nyong mabilis ma-process, the earlier, the better. Tapos, ayun, pipila lang kayo, isasubmit nyo lang yung requirements nyo, sabihin nyo for OHIP application, tapos ibibigay nyo na yung pre-filled na form. Tapos, ibibigay na nila yung temporary na OHIP nyo, which is yung paper. Tapos, after 4 to 6 weeks, ime-mail nila sa inyo yung card. So, ayun, for us, lalo na sa mga newcomers, sobrang important na magkaroon nitong OHIP. Kasi ano to parang free healthcare, ganun. So, parang just in case of emergencies lang. Hindi mo na kailangan magbayad kasi nga may free healthcare service and may advantage ka ng ganito. So, ayun, kung kaya naman siya asikasuhin, go for it na. And parang benefit din siya pagdating mo dito sa Canada. So, ayun lang. I hope you find this video helpful. And please do follow us on Facebook, Adventures in Canada. And on TikTok as well. I am Angel Aquino _ kasi mas madalas ako nagpo-post ng videos doon. So, ayun lang. Thank you so much for watching, guys. And see you on the next one.